Oh my God, nasa... Hello everyone. So welcome to Titos and Titas Academy. I am Tita Pebbles. Yan, nakamute ka, sir. Sorry, sorry, sorry. Hello everyone. Ulit. Um, Hello everyone. Welcome to Titos and Titas Academy. I am Tita Pebbles. This is Aaron. Tito Chai. And this is Tito Richard. Alright, so ano lang tayo, meron tayong random question na sasagutin. So ang sabi kasi dito, what if wala kang life insurance? Ano ang mangyayari? Ayan. Napakagandang tanong, no? Ang ganda. Alright, sino gusto mag-start? Oh, ako na, maganda yan pero mahirap yan ha. Kasi depende kasi pag sinabi kasing life insurance, dalawa yan eh. May mga life insurance kasi na pwede ka mag-attach ng critical illness rider. So, pero pag sinabing life insurance, in case naman po sa death, anong masasabi kung wala kang life insurance is wala naman kasi kung death wala ka nang alam dun eh. Pero ito yung point. Okay? Kung mayaman ka, bali wala naman. Pero kung ikaw ay isang breadwinner at merong umaasa sa iyo, yung kahirapan mo o kaya yung mga kautangan mo, maliliit at matatransfer yan sa mga heirs mo, sa mga kamag-anak mo, sa maiiwan mo. So yun ang mahirap pag wala kang life insurance kasi ang iiwanan mo of course is utang. Instead na maging milyonaryo yung maiiwanan mo, lalo sila maghihirap kasi ang iiwan mo ay utang. Ayan. That's on my part. Yes. Me naman, relate din ako dyan. Kasi nga, tama, pagka wala kang life insurance, ibig sabihin, hindi ka nag-prepare for your future, hindi mo na nabigyan ng parang security yung mga maiiwan mo sa buhay, yung ganyan. Siyempre, lalo na kung wala ka na, sino yung magbabayad sa lahat ng expenses, kunyari na-hospitalize, namatay, di Ang ba? mahal kaya, di ba, Tita Oo, Chay? sobrang mahal. Mm. Kaya talagang napakahirap talaga. Kaya kung meron lang talagang opportunity na magkaroon ng life insurance, grab it na talaga. 'Yun, kasi talagang wala eh, kawawa yung maiiwanan niyo. Kawawa kami. Nakakaawa. Totoo yan, di ba? Mm-mm. Mm-mm. Ramdam ko yan. Ayun. Yan, Kaya, ramdam na ramdam talaga. Tito ayun, Aaron. so Yun. basically, pag wala kang life insurance, wala rin talaga. Wala, as in, Ay, wala ang kang ganda nun. Yan Wala, na Wala lang rin yan. wala talaga. akong Okay na magagawa. yan. Yun. Hindi, ganito na lang. Like, di ba, like, parang ganito lang yan. Parang pag wala ka ring life savings, di ba? Parang isipin mo na lang, saan ba huhugutin ang family ko na may iiwanan yung ipapangpalibing sa akin? So, parang ganun Mm-mm. lang siya, di ba? Pag walang kang life insurance, which is talagang makakatulong sa'yo at sa family Kasi mo. ano siya eh, backup. Yeah, Backup siya. Kasi totoo, let's say may totoo. emergency funds ka naman, di Or ba? Mm. pamana para madali. Yeah. Yeah. Pamana. It's like the Emergency funds, pamana. naubos Mas na. So madali at ang least may pamana. backup. May backup. Oo, kasi 'di ba pag isipin natin like less than 100,000 siguro pag ang total na expenses or more than that pag merong death sa family. So kung meron ka niyan, edi okay, wag mo nang isipin. Nakuha na life Mm-mm. insurance for the death benefit. But if there are other reasons naman kasi bakit yung mga tao kumukuha ng life insurance policy. Pero kung like yung death lang yung pag-uusapan, edi ipon ka ng ganon. Pero kung wala ka niyan, kumuha ka ng life insurance. Kasi di mo naman alam mamaya kung bukas or sa isang araw, you'll be taken out of the picture. Hindi mo alam paano yung family mo na maiiwanan. Yun siya. Yun. Mm-mm. Kumbaga kung ikaw yung tao, kung yung family mo is yung sa ngayon walang extra na tinatawag, is yun yung pambabayad mo just in case mawala kung sino man yung may life insurance. Mhm. Importante din na hindi lang isang tao sa family ang may life insurance, hangga't maaari maganda lahat talaga. Sorry. Doon naman po sa mga may kaya, kumukuha rin sila ng life insurance para hindi mabawasan yung na-accumulate nilang wealth
So yun yung Exactly. parang extra for them. Mhm. True, Yeah, true. ganun po siya. So kung bakit sinabing extra kasi 'di ba nga like minimum lang naman yung binabayad mo per month for the life insurance policy. So kung halimbawa ang iyong sum assured kunwari is 2 million. So imagine mo kung binabayaran mo lang is 1,500 per month. Eh kung mawala ka the next month, your family Mhm. will still get 2 million, di ba? Pero yung i-cash out mo lang is just 1.5. O di ba, lugi ka ba? Hindi naman, di ba? So, yun talaga yung sana yung naiisip din ng ating mga viewers at karamihan ng tao. Sana ganyan din yung naiisip nila na parang mag-ipon ka na lang. Pag-ipunan mo. Kasi ano talaga siya, parang tama nga yung sinabi ni Tito Richard It's like term na pamana for your family. So, kung mahal mo yung Yeah. family mo, iisipin mo rin, paano ba yung future nila kung mawala ako? Yes. And then to Ayan. add on especially kung breadwinner ka, this is a must na Yung meron tanong ka. ko, Kasi kunyari, hindi yun namatay yung policy owner. Mhm. So, pwede, kunyari ako, pwedeng yung anak ko gamitin, 'di ba? Yun na, ito na yung next question natin. Pwede bang mag-withdraw sa yung policy? All Okay. right. So tama 'yan. So yun yung pag-uusapan natin sa ating next topic. So 'di ba like hopefully nasagot naman natin yung tanong 'di ba? Like ano yung mangyayari kung wala kang life insurance, 'di ba? So ano yan, very common yung tanong na to. Kasi dito tayo sa industry na ito, like, bakit ba natin pinupush na magkaroon ng life insurance policy ang karamihan ng mga Pinoy. Ayan. Okay, so thank you everyone. So, hintayin niyo po yung aming next episode. So, sasagutin po natin yung question na kailan pwedeng mag-withdraw dun sa mga VUL policies natin. Alright, so thank you everyone. So again, if meron kayong mga questions na gusto nyo, if meron po kayong mga questions and meron kayong mga topics na gusto nyo na naming pag-usapan, please comment on the comment section below and don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. So I am Tita Pebbles This is Tito Aaron. Try. and this is Tito Richard. and we And are we are from Tito's Titos and Titas Titas Academy. Academy. Alright. See Okay. you. Teka, patayin ko.